Bakit hindi kayang isara ng Iran ang Strait of Hormuz? Bakit hindi kayang isara ng Iran ang Strait of Hormuz kahit sinabi na nila na gagawin nila ito sa gitna ng kaguluhan? Alam mo ba na ang makitid na bahagi ng dagat na ito ang dinadaanan ng halos 20% ng langis sa buong mundo? Kahit kaunting pagkaantala lang dito ay pwedeng mayanig ang global economy. Matatandaan na noong June 22 ng kasalukuyang taon habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel at mga kaalyado nito ay nagpasa ang Iranian Parliament ng resolusyon para isara ang Strait of Hormuz bilang tugon sa US airstrikes sa kanilang nuclear facilities. Ang pahayag na ito ng Iran ay tinutukan ng buong mundo. Nag-react ang mga merkado at pati ang mga naval forces ay naka-full alert kung sakaling isara ito. So, ano nga ba talaga ang nangyari sa likod ng mga pangyayaring iyon at bakit umatras ang Iran? At yan ang ipapaliwanag natin ng malinaw, simple at detalyado. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Para mas maintindihan natin kung ano ang nangyari, kailangan nating balikan ang June 2025 kung saan masyadong mainit ang tensyon sa Middle East. Sunod-sunod ang military escalations sa pagitan ng Israel at Iran na nagdulot ng matinding pag-aalala sa buong mundo. Lalong tumindi ang sitwasyon at lahat ay tumutok sa Strait of Hormuz matapos maglabas ng pahayag ang Iranian Parliament na kanila itong isasara bilang tugon sa ginawang pagpapasabog ng Estados Unidos sa kanilang nuclear facilities. Para lang mas malinaw, ang Strait of Hormuz ay parang makitid na daanan sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman. Isipin mo ito na parang gate kung saan dumadaan ang halos lahat ng langis mula sa Middle East papunta sa Asia, Europe at iba pang parte ng mundo. Halos 20% ng kabuuang langis ng mundo ang dumadaan dito araw-araw. Kaya kung may mangyaring kaguluhan dito, kahit saglit lang, posibleng tumaas ang presyo ng langis, gasolina at transportasyon sa buong mundo, pati na sa Pilipinas. Itong makitid na daanan kasi na 21 miles lang ang nagsisilbing lifeline ng global energy supply, ibig sabihin milyon-milyong barrels ng langis ang dumadaan dito. Konektado kasi ang mga oil-rich Gulf states sa iba't ibang parte ng mundo, kaya kahit anong abala dito, pwedeng magdulot ng malaking epekto sa international markets. At gaya ng sinabi ko kanina, bilang tugon sa lumalaking pressure, naglabas ng resolusyon ang Parliament ng Iran na nagbibigay ng pahintulot na pwedeng higpitan o kontrolin ang trapiko sa Strait. Babala ito sa mga global powers na handa ang Iran na gamitin ang Strait bilang leverage kung lalala pa ang tensyon. Agad naglabasan ang reaksyon sa financial at diplomatic circles. Tumaas ang presyo ng langis, tumaas din ang insurance premiums sa mga oil tanker. At sa loob lang ng ilang araw, nagreposisyon na ang mga naval forces mula sa iba't ibang bansa para bantayan ang lugar. Ang totoo niyan, matagal nang pinag-aaralan ng mga eksperto ang military power ng Iran sa Strait of Hormuz. Mayroon silang mga speedboat na pwedeng manggulo sa mga oil tanker, coastal missiles, underwater mines at anti-ship cruise missiles. Pero kahit mayroon silang mga gamit na ganyan, ay hindi nila kayang pantayan ang kakayahan ng mga bansang gaya ng Estados Unidos o mga NATO allies. Kaya ang palaging tanong, kaya ba nilang panindigan ang total blockade kung lalaban na ang ibang bansa? Walang kasiguraduhan kung mauuwi ba ang sitwasyon sa mas malalang gulo. Habang naghihintay ang lahat kung anong susunod na hakbang ng Iran, marami ang nagsimulang magtanong, kung may political support naman ang desisyon para isara ang Strait, ano ang pumipigil sa Iran para gawin ito? Sa unang tingin, parang perfect timing ito para ipakita ng Iran ang kanilang lakas. Nakatutok na ang international spotlight sa rehiyon at kung hinarangan nila ang Strait of Hormuz, maipapakita ng Iran na kaya nitong kontrolin ang galaw ng langis sa buong mundo at harapin ang mga kalaban nito. Pero kung ginawa nila ito, ay mas komplikado ang totoong mangyayari. Una sa lahat, kahit malakas ang military ng Iran sa rehiyon, may mga seryosong limitasyon ito. Meron bang mga fast boats sila, coastal defenses, at anti-ship systems sa Persian Gulf. Pero kung tuluyan nilang isasara ang Strait, hindi lang ito basta lakas.
dahil kailangan din nilang mapanatili ang kontrol dito kahit may posibleng sagot agad mula sa ibang bansa. May malakas na naval presence ang Estados Unidos sa malapit na karagatan, kasama na ang Fifth Fleet sa Bahrain. Kaya kung seryosong haharangan ng Iran ang Strait, ay posible itong mag-trigger ng global response. Kasama na ang mga countermeasures na baka hindi handa ang Iran na harapin kung mas titindi pa ang gulo. Bukod pa dito, malaki rin ang economic risk. Ang Strait of Hormuz kasi ay hindi lang daanan ng langis ng ibang bansa, kundi ito rin ang daanan ng sariling export ng Iran. Dahil halos lahat ng crude oil shipments ng Iran ay dumadaan din sa parehong tubig na gusto nilang isara. At bukod sa military at economic factors, may malalim ding political strategy ang desisyon. Kahit na ipasa na ng Iranian Parliament ang resolusyon, nasa Supreme National Security Council pa rin ang final na desisyon. Alam ng mga leader doon na kung isasara nila ang strait, hindi lang ito magpapalala ng gulo sa rehiyon, pwede rin nitong i-isolate ang Iran sa diplomatic community sa panahong kailangan pa nila ng mga kaalyado. Kaya sa huli, kahit maraming maingay na pahayag at may basbas ng parliament, ay nagdesisyon ang Iran na hindi ituloy ang banta nila. Kung sakaling isinara talaga ang Strait of Hormuz, siguradong apektado ang Pilipinas. Bakit? Dahil umaasa tayo sa imported oil mula pa sa Middle East ang karamihan ng supply natin. Kapag tumaas ang presyo ng langis, domino effect yan. Tataas ang pamasahe, presyo ng bilihin, kuryente at kahit delivery fee ng pagkain. Kaya kahit malayo tayo sa Strait of Hormuz, damay pa rin ang bulsa ng bawat Pilipino. Kaya naman nanatiling bukas ang Strait of Hormuz at tuloy ang daloy ng langis sa buong mundo. So, bakit umatras ang Iran? Ayon sa maraming analyst, ito ay isang kalkulado at pinag-isipang desisyon. Hindi ito senyales ng kahinaan, kundi bahagi ng long-term strategy. Sa pagbitaw pa lang ng banta at pagkuha ng atensyon ng buong mundo, na iparating na ng Iran ang mensahe, handa silang gamitin ang strait kung kinakailangan, pero imbes na paigtingin pa ang tensyon, mas pinili ng Iran ang pagpigil bilang mas epektibong paraan. Kung isinara nila ang strait, sobrang laki ng magiging kapalit hindi lang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa diplomasya. Ang mga pangunahing partner nila gaya ng China, Russia at India na may mga economic ties sa Iran ay maaaring tingnan ang ganung hakbang bilang sobrang agresibo at baka masira pa ang magandang relasyon nila o bawasan ang business deals nila. Sa panahon ngayon, hindi lang gera ang sandata kundi ekonomiya rin. Ayon sa ilang report, umabot ng mahigit $80 per barrel ang presyo ng langis noong peak ng tensyon. Tumaas din ang presyo ng airline fuel, gasolina at stock prices ng energy companies. Pero nang naging malinaw na hindi isasara ng Iran ang strait, bumaba rin ang presyo. Ibig sabihin, mabilis mag-react ang merkado sa mga ganitong banta kahit hindi pa talaga nangyayari ang aktwal na pagsasara. Sa likod ng mga discussions ay malamang na naintindihan ng mga leader ng Iran na ang moment na ito ay hindi para lumikha ng gulo, kundi para magpakita ng lakas. Hindi talaga target ang strait, isa itong bargaining chip. At sa pagpiling panatilihing bukas ito na panatili ng Iran ang impluensya nila nang hindi kinailangan pumasok sa direktang banggaan. Pagkatapos ng krisis, unti-unting huminga ng maluwag ang mundo. Nagpatuloy ang pagdaan ng mga oil tankers sa strait ng walang abala at unti-unting bumalik sa normal ang shipping activity. Noong kainitan ng tensyon, biglang tumaas ang presyo ng langis habang nagre-react ang merkado sa posibilidad ng malaking abala. Pero nang naging malinaw na hindi naman tutuparin ng Iran ang banta nila, unti-unting bumaba ang presyo, senyales ng panandaliang stability. Kasabay nito, nananatili pa rin sa rehiyon ang mga naval forces ng iba't ibang bansa tahimik pero malinaw na paalala na ang Strait of Hormuz ay isa pa rin sa pinakabinabantayang daanan ng tubig sa buong mundo. Walang headline moment na pagsasara, walang matinding konfrontasyon sa dagat. Sa huli, nanatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ipinakita ng gobyerno ng Iran ang concerns nila, nagpasa ng resolusyon at nakuha ang atensyon ng buong mundo. Pero pinili pa rin nilang huwag abalahin ang mahalagang daloy ng langis sa rehiyon. Sa hindi agad pag-aksyon, napanatili ng Iran ang impluensya nila nang hindi pa pinapalala ang tensyon. Unti-unting naging stable ulit ang global markets at bumalik sa normal ang mga shipping routes. Pero nagsilbi itong paalala
na ang Strait of Hormuz ay nananatiling sensitibo at napakahalagang bahagi ng mundo. Ang desisyon na huwag muna itong isara ay nakatulong para maiwasan ang mas malalang kaguluhan. Pero nag-iwan din ito ng mga mahahalagang tanong. Hanggang saan ang kayang gawin sa ilalim ng strategic pressure? At paano kaya tutugon ang mga global powers kung sakaling mangyari ulit ito? Gusto rin naming marinig ang opinyon ninyo. I-comment lang sa baba kung ano ang tingin niyo.